Sumigaw ka po ng hallelujah! Hallelujah! Amen! Kung ikaw po ay nagagalak sa Panginoon, sumigaw ka po ng hallelujah! Amen! Tayo po ito kayo. Come on, church! Sabi po sa Bible, wag po tayong malulungkot. Amen? Sapagkat ang kagalakan na mula sa Panginoon ay ang ating kalakasan. Hallelujah! Kaya ngayon pong umaga pong ito, sama-sama po tayong umawit. Magalang po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Come on, church! Praise the
for me. You are faithful, Lord. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
you, Lord. This coming week po, muli na naman po natin aalalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ako po sa ating lahat dito, even to our sisters, brothers and sisters online who are watching, let's not only remember the sacrifices of our Lord once a year. Let's try to practice to remember it every day so we can be reminded that the Lord loves us truly, that He even sacrificed His only Son for us. And the least that we can do for Him is to worship Him with all of our hearts. Amen? Diba? Yun na lang po yung pinakamaliit na bagay na pwede nating ialay sa ating Panginoon na siyang nagmamahal ng tunay sa atin. Sabi nga po sa Psalms 95:6, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Also, sabi po sa Revelation 4:11, "You are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power. For you created all things and they exist because you created what you please." Amen? Naniniwala po ba tayo? Yun na lang po ang ating pwedeng maibigay sa ating Panginoon. Yung bang mag-worship tayo ng totoo galing sa ating mga puso. Amen? Pwede po ba natin gawin ngayon yun? Hallelujah! Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama.
kahit small crowd lang kami, Lord, ramdam namin ang init ng inyong presensya, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-meet sa amin halfway, Lord. Kahit na maliit lang ang crowd namin na ito, Panginoon, naway napapurihan namin kayo, Panginoon. Because it came from our heart, oh God. Galing po sa puso talaga namin ang pagsamba, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat. Minsan, speechless na lang po kami sa kung ano man ang binibigay ninyo. Sabi ko nga po sa post ko, Lord, maiiyak na lang ako sa kabutihan nyo sa aking buhay, Panginoon. Lord, thank you so much for your provisions. Thank you so much for these people who gave their time to worship you, O God. Kahit, Panginoon, sa panahon ng krisis na ito, sa gyera na ito, Panginoon, alam namin na may kapayapaan pa rin sa aming mga puso. Dahil, Panginoon, yun ang pangako nyo. Hindi nyo kami gugutumin, hindi nyo kami pagkukulangin. Dahil sabi nyo sa inyong salita, kung kami ay magtitiwala, hindi nyo kami bibiguin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you so much, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Naway ang salita ni Pastor ngayon, Panginoon, ay tumatak sa aming puso't isip, O God, na patuloy kaming lumago, Panginoon, spiritual sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, maging sa araw-araw, samahan nyo kami. Kami po ay nananalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you po, makakaupo na po tayo lahat. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Pinagpala po ba tayo ngayong umagang ito? Amen. Yan po. So, bago po ako mag-start, gusto ko lang po mag-share. So, bilang isang bago po na nagtatrabaho and need na mag-handle ng finances. So, meron po ako kasi naging experience. Sa kaalaman po ng iba is nagpapadoktor po ako na nakalimutan ko ng pusa. So, may mga kailangan na gamot na bilhin, pero by the grace of God, sagot naman ng HMO yung iba kong pangangailangan po. And then, meron po kasi ako dahil, syempre, marami akong absence na pumupunta ako ng ospital, nagkaroon ako ng parang, inisip ko yung susunod na cut-off ko na magiging sahod is hindi siya magiging sapat. So, yeah, no work, no pay po kasi ako, hindi pa po kasi ako regular, pero by the grace of God, kasi next week, regular na rin po ako, yun po. Anyways, yun po, nagkaroon po ako ng experience na bago dadating yung susunod na payment po, or yung salary po, is meron akong 2 weeks na pagdadaanan. So, within the 2 weeks na yon, sobrang tight ng budget ko po. As in, kailangan ko siyang pagkasyahin sa magiging pamasahe ko at saka sa kailangan ko kapag may kailangan ako sa office. And then po, sa 2 weeks na yon, pinagdasal ko talaga siya ng mabuti sa Lord. Tsaka, pinagkatiwala ko po talaga siya sa Lord. And, hindi ko ina-expect, though, nakaka-stress siya kasi another task na gagawin sa trabaho. Pero, sa loob ng 2 weeks na yon, 2 weeks namin na kailangan gawin yung task, pero provided ng company yung pagkain po namin, buong maghapon. So, hindi ko po kailangan isipin ko ano yung magiging pagkain ko sa 2 weeks na yon. Tapos po, syempre, iisipin ko rin na yung magiging tithes ko, yung magiging offering ko every Sunday, paano ko siya ibibigay sa Lord kung yun na lang yung yun lang yung hawak ko para makasusunod na salary ko. Pero sabi ng Lord is kahit kakapiranggot na bukal sa puso mo, basta magbigay ka, God will sustain you and God will provide everything that you need po. Di ba po? Pero ang pinakita sa akin ng Lord is siya talaga yung pinaka-source, hindi yung salary ko. Laging siya lang yung nakikita ko. Nagtatrabaho ako, siya yung nagbibigay sa akin ng wisdom and knowledge. Nagtatrabaho ako, pero siya yung magbibigay or magiging source ko, hindi yung salary ko. Sabi nga po sa Hebrews 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya kung may pinagdadaanan po kayo financially ngayon, gusto ko lang kayong i-encourage, magtiwala tayo at magpatuloy sa pagbibigay. Dahil alam ko o natin na ang Diyos ang magsusustain sa atin. Po sa Matthew 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-iimbak, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Sabi rin po sa Philippians 4 verse 19, at pupunan ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan.
Habang tayo po ay maghahandog ngayon, naway maalala natin na hindi tayo nagbibigay dahil marami tayo, kundi dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang ating provider. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na provision sa aming buhay. Kahit sa kakulangan, pinapakita mo po na sapat ka sa amin. Habang kami ay ibigay ngayon, tinuturuan mo kaming magtiwala sa iyo at pagpalain mo po ang handog na ito at gamitin para sa iyong gawain. In Jesus' name, Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talata 9 hanggang 10. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Maaari na pong makapo. Na kinasanayan po ng atin pong kultura dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, papasok na po tayo doon sa tinatawag nating mahal na araw. So, nagsimula po ito ng araw po ng linggo, ayon sa mga tradisyong atin pong kinalakhan. Ito po yung kwento na kung saan ang Panginoong Hesus ay nakasakay sa asno o sa donkey na sumisimbolo ng kanyang humility. At sa panahong ito ay marami ang naglalatag ng mga palaspas dahil inaakala nila na si Jesucristo ay pumapasok sa Jerusalem para palitan at siya po ang manguna doon sa nakaupong gobernador nung panahon na yon na si Poncio Pilato. Okay po? Ang lugar na yon ay hindi maganda ang katayuan ng mga Hudyo at nakasaksi sila sa Panginoong Hesukristo ng mga himala, kaya inakala nila pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ito na yung inaasahan natin na pagbabago. So nasa gitna rin sila ng crisis nung panahon na yon, nag-aantay sila ng sasakulolo sa kanila. Pero iba po ang naging plano ng Diyos, imbis po na siya po ay dumiretso doon sa pinakakapitolyo para palitan si Poncio Pilato, siya po ay dumiretso ay sa templo at doon ay binigyan ng diin ng Panginoong Jesucristo ang kahalagahan ng pananalangin at pagsamba at paggalang doon sa tinatawag na tabernakulo o sanktuaryo nung panahon pong iyon. So, yun po yung pinakakwento at pumasok na po yung kwento ng kasaysayan na umabot po ito doon sa banal na hapunan, pagkatapos dumating po doon sa Hardin ng Gethsemane, kung saan si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas, at dumating po yung araw ng Biyernes Santo, itong darating, kung saan masasaksihan po natin yung iba't ibang tradisyon, partikular sa lugar ng Pampanga, yung mga nagpapapako sa krus. At yung araw ng Biyernes, doon tinatalakay yung 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus. Nanahimik ng araw ng Sabado at pagdating ng Linggo yung kanyang pagkabuhay na maguli. Isang selebrasyon na paulit-ulit na inaalala po natin taon-taon. Kaya lang, kahit gaano kaganda at tradisyong ito, kung hindi naman po ito maliwanag na nauunawaan ng bawat isa po, wala din pong pagbabago ang puso ng tao. Ang kinakailangan po ay hindi lang pakikinig ng kwento. Ang kailangan po ay maintindihan natin ang bawat mensahe ng Panginoon sa kanyang kasaysayan. Halimbawa, araw po ng Pasko, ano po bang inaalala natin dyan? Ang inaalala naman natin, yung kapanganakan ni Jesus. Tradisyong paulit-ulit, tradisyong inaalala, pero sa katotohanan, ginagamit ang kasaysayan para sa mga pangpamilyang oportunidad
Dito ginagawa ang family reunion, dito ginagawa ang pagbabakasyon, kasi isang petsa o buwan na walang pasok. So, sinasamantala. So, sa iba naman, talagang inilalagay nila sa puso, kaya meron pong pagbabago sa kanilang buhay at meron pong kagalakan sa kanilang mga puso. So, yun po ang kwento. Napakasimpleng kwento, pero pag atin pong pag-aaralang mabuti, katulad po ng araw di palaspas ngayon, linggo di palaspas, yun pong sumisigaw na hari, si Haring David, no? Mabuhay ang hari na si David, anak ni David, sa lahi ni David, ang Panginoong Jesucristo, ay siya din namang sumisigaw na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. So yun po yung malungkot na katotohanan, no? Ang tao po ay patuloy na nag-i-strive sa kanyang sarili, nag-e-effort siya para sa kanyang kaligtasan, nag-e-effort siya para sa kanyang pagbabago ng buhay. Pero sa katotohanan, hindi niya ito kaya. Ang may kakayahan lang ay ang Panginoong Hesus na gumagawa sa kanya pong buhay. Sa mabuting ginagawa ng Diyos sa kanyang kagandahang loob, meron pa bang dahilan sa atin para tayo ay magmalaki? Aariin ba natin palagi sa ating sarili na ako ang may gawa? Lagi ba nating aangkinin sa ating sarili na yan ay kalakasan ko at hindi kalakasan ng Diyos? Alam po ninyo, ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay makikita lamang natin kapag po inilagay natin ang ating sarili sa ilalim po ng kanyang kapangyarihan at kanyang kalooban. Doon po kikilos ang Diyos sa buhay natin. Gusto po ba ninyo na ang Diyos ay kumilos sa buhay ninyo? Amen po ba? Gusto po ba ninyo na iparanas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Amen po ba? Gusto po ba ninyong iparanas ng Diyos na sa Kanya ay walang imposible? Amen po ba? Kung magkaganon, kinakailangang aminin nyo sa ating sarili na hindi natin kaya. Kung magkaganon, kinakailangan dumating sa punto ng buhay natin na aminin sa ating sarili na siya ang pinagmumulan ng lahat ng kung ano ang meron tayo. Kapag ito po ay nangyari sa ating isipan at sa ating puso, at nanatiling sa Diyos lamang tayo nagtitiwala at umaasa, walang araw na hindi natin mararanasan ang kanyang kagandahang loob. Lahat ng mabubuting ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay ating pong ma-appreciate sa buhay natin. Yung ating paghinga, ma-appreciate natin yan araw-araw. Yung pagsikat ng umaga, pagsapit po ng gabi, yung hanging nalalanghap. Lahat yan ay ipinagpapasalamat ng mga tao na may kaugnayan sa Panginoon, na naiintindihan na ang lahat ng bagay ay galing sa ating pong Panginoon. Si Apostol Pablo ay hambog. Siya po ay mayabang nung hindi pa niya nakikilala ang Panginoon. Si Apostol Pablo ay naging taga-usig ng mga tagasunod ni Kristo. Siya po ay napakatalino, siya po ay isang saserdote, siya po ay lahi din siya sa angkan ng mga Israelita. Wala tayong pwedeng maipagmalaki kay Pablo. Si Pablo ay nakakaangat sa maraming bagay. Siya ay nakakalamak sa maraming bagay. Sa panahon ng kanyang kataasan, sa panahon ng paggamit ng kanyang kapangyarihan, hindi niya nakikita ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi niya nakikita ang Diyos, hindi niya nakikilala ang Diyos, wala siyang relasyon sa Diyos. Bakit? Sapagkat sarili niya ang kanyang nakikita. Kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin laban sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Nung panahon na yon. Pero nung makilala niya ang Panginoon sa daang Damascus, sa isang pagkakataon na hindi inaasahang pangyayari, na kinausap ni Jesus itong si Saulo nung panahon na yon, at nagpakilala kay Saulo na si Jesucristo, ang tunay na Panginoon at tagapagligtas, doon nagsimulang mapagtanto ni Apostol Pablo na yung kanyang kataasan ay dapat sumailalim sa kagandahang loob ng Diyos. Na yung kanyang kapangyarihan ay dapat sumailalim sa kagandahang loob ng Diyos. Na yung kanyang kalakasan ay sumailalim sa kagandahang loob ng Diyos. At nang ito ay gawin ni Apostol Pablo, doon niya nakita na ang Diyos sa kanyang kakayahan ay walang imposible. Doon niya nakita na ang Diyos sa kanyang kakayahan, ang lahat ng bagay ay kayang ibigay ng Diyos. Doon niya nakita
na sa dami ng mga problemang pinagdaanan niya, nakalampas siya, hindi dahil sa kanyang talino, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa kanyang kalakasan, kundi na-appreciate na niya na ito ay galing sa kalooban at kagandahang loob ng Diyos. Si Apostol Pablo sa kanyang kwento at kasaysayan, merong naging tinik sa kanya. At yun ay yung kaliskis doon sa mata. Ang sabi ng kwento, si Apostol Pablo ay hindi naman kataasan. Mababang tao lang siya, siguro kahit ko lang siya. At ang sabi ng kwento, si Apostol Pablo hindi gwapo, hindi siya kaiga-igaya sa kanyang itsura sapagkat yung kanyang mata, nung masinaga ng ilaw, at siya po ng liwanag, at siya po ay nabulag, nagkaroon po ng parang kaliskis ang kanyang mata, lumuwa. No? Hindi mabuting tingnan ang kanyang mata. At ang sabi po ng mga scholar, ito po ay hindi na naalis sa kanya. Na kanyang ipinamanik sa Diyos araw-araw na sana'y alisin sa kanya kung ano man yung sagabal sa kanya bilang isang tao. Pero ganito ang kanyang sagot, ang sagot ng Panginoon, ang kagandahang loob ay sapat na para sa iyo. Parang gustong sabihin ng Panginoon, yan lang ang problema mo, pero ako ay sapat na para sa iyo. Ako lang ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kailan po nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos? Kapag tayo ay mahina. Kailan nahahayag ang kalakasan ng Diyos? Kapag tayo ay mahina. Kailan nahahayag ang karunungan ng Diyos? Kapag tayo po ay mangmang. Kailan nahahayag ang pag-asa ng Diyos? Kapag tayo ay nasa kabiguan. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang kapangyarihan ni Kristo ay nananatili sa umaamin na siya po ay mahina at wala siyang ibang kalakasan kundi ang Panginoon. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, mga pag-uusig, at kagipitan. Sapagkat ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Hindi na sa kanyang sarili, hindi na sa kanyang husay, hindi na sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil na sa Diyos na siyang kumikilos sa kanyang buhay. Tingnan po ninyo ang kaibahan. Maaring matalino ka, maaring malakas ka, maaring ikay makapangyarihan, maaring ikaw ay mayaman. Pero tanong, saan ba nanggaling ang lahat ng iyong ipinagmamalaki? Hindi ba sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay? Hindi ba sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan, ng karunungan, kaya ka nagtagumpay? Kaya sabi dito, sa ating pag-uusap, kapag hindi mo kinilala kung ano ang kakayahan ng Diyos, hindi mo kailanman makikita kung ano ang pagkilos ng katotohanan sa iyong buhay. Alam ninyo, ang Diyos ay galit sa mayayabang. God opposes the proud, but give grace to the humble. No? Kaya yung ating pong kalakasan ay nanggagaling po sa ating pong kahinaan. And this only by the grace of God. Yun po yung paksa natin, strength in weakness. No? Kalakasan mula sa ating kahinaan, at ito ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po natutuwa ang Diyos sa mayayabang. Hindi po natutuwa ang Diyos sa mga nag-aangkin ng kung ano ang meron siya at binabaliwala na lang siya. Pasinin ninyo ang mga matatagumpay na tao. Pasinin ninyo ang kinikilala at halos sambahin ng mga tao. Wala silang bukang bibig, kundi ang kanilang sarili. Pero hindi nila ginagamit ang salitang salamat po, O Diyos, sa kung ano ang meron ako sa aking buhay. Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kung gusto niyong maranasan ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, manatili kang umamin sa iyong sarili na hindi mo kaya ang isang bagay. Kahit pa mukhang kaya mo, dapat kilalanin mo pa rin kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa po, yung pagkilala po ng ating kasalanan
At pag inamin natin ang ating pagkakamali, God's grace overflow. Admission of sin, God's grace overflow. Sa Matthew chapter 5, verse 3 to 12, kapansin-pansin po kung sino po ang mapalad. Tingnan po ninyo. Basahin po natin ang sama-sama at tingnan po ninyo at baybayin po natin sino ba ang mapalad at sino ang pinapahayagan ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Mateo, Kapitulo 5, 3 hanggang 12. Simulan po natin. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kaahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Napansin po ninyo? Sino po ang pagpapalain sa kaharian ng langit? Yung walang inaasahan, kundi ang Diyos. Sino po yung makakatanggap ng kaaliwan ng Diyos? Yung mga nagdadalamhati. Sino po ang magmamana ng kanyang mamanahin sa daigdig? Yung mga nagpapakumbaba. Sino po ang bibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Yung may matinding kahirapan o sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino po ang kahabagan ng Diyos? Yung mga mahabagin. Sino po ang, saan magpapakita ang Diyos sa kanyang buhay? Yung may malinis na puso. Sino po ang ituturing niyang mga anak ng Diyos? Yung gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sino po ang mabibilang sa kaharian ng langit? Yung mga inuusig ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kita po ninyo. The more na tinatanggap nyo ang inyong kahinaan, the more na ipinapakita nyo sa Diyos na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, the more na ang Diyos ay kikilos sa kanyang kagandahan loob para ipakita niya sa atin kung ano ang kanyang magagawa. Si Apostol Pablo sa kanyang kwento at kasaysayan, siya po ay dumaan sa kahinaan, sa gitna ng kanyang mga kahinaan, meron pong pagkutya, merong kahirapan, may pag-uusig at kagipitan. Pero sabi ng Biblia, siya po ay naging malakas sa panahon na siya ay mahina. Paul was a man who faced immense struggles, beatings, shipwreck, and a mysterious thorn in the flesh. Yung sinasabi ko sa mata. He asked God to remove it, but the answer was clear. My grace is sufficient for you. Kung kulang ka man dyan, ako ay sapat para punuan yung iyong kakulangan. Amen ba? Lumalayo ka na sa akin sa isang problemang parang wala akong magagawa. Pero ang totoo, sa gitna ng problema po natin, ng mga dinadaanan, mas lalong dapat tayong lumapit sa Kanya. Patunay na nagsasabi tayo, Panginoon, hindi ko kaya kung ako ay malayo sa iyo. Hindi ko kaya kung ako ay hiwalay sa iyo. Pero sa gitna ng mga problema natin, ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, lapit lang kayo sa Diyos. Huwag kayong susuko, huwag kayong bibigay sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan ninyo, sapagkat naandyan ang kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Hindi nyo ba napapansin kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos sa atin? Itong mahal na araw na ito, kitang-kita po ninyo yung kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat mismo si Jesus na walang kasalanan, si Jesus na walang kapintasan, si Jesus na malinis, na kordero, na siyang nagbigay ng buhay para sa atin, ay nagbigay po ng kanyang buhay ng walang anumang pasubali
sapagkat dito pumasok ang napakaliwanag na kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Sino ba ang dapat mahirapan? Dapat tayo. Sino ba ang dapat masaktan? Dapat tayo. Sino ba ang dapat lumagay sa kalagayan na dinaanan ni Jesus? Dapat tayo yun. Pero ang lahat ng Diyos ay inako ng Panginoon dahil sobrang minahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos yun. Yung pagkapatawad ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos yun. Yung kagalingan tinatanggap natin kapag tayo ay may sakit, kagandahang loob ng Diyos yun. Amen po ba yun? Yung kalakasan natin sa gitna ng kahinaan, kagandahang loob po ng Diyos yun. Kaya meron po mga ilang puntos na dapat po nating linangin. Points to ponder. Number 1, God's grace is enough. Kung atin pong mas papaikliin pang liliwanagin, ang Diyos ay sapat na. Amen? Hindi ko na kailangang maghanap pa ng iba. God is enough for me. No other ways, no other life, no other truth. Only Jesus is my way, my truth, and my life. Naunawaan po ba niyo? Maliwanag naman po, di ba? God is enough. Jesus is enough. His plan is enough. His love is enough. Hahanap pa ba ako ng iba? Hindi niya sinabi na madali ang buhay, not a promise for easy life. Pero ang kanyang pangako, He will strengthen us in our struggles. Correct po ba yan? Hindi niya sinabi na hindi tayo magkakapagsubok. Hindi niya sinabi na hindi tayo dadaan sa iba't ibang mga problema. Pero sinabi niya, ang kalakasan ko ay sapat para kayo ay magtagumpay sa lahat ng inyong dinadaan. Like for example, nung tayo po ay dumanas po ng COVID, nung pong panahon na yon, wala naman po nakaligtas. Mayaman, mahirap, pare-pareho tayong lockdown. Maaring iisipin ninyo, ang kaibahan lamang, ang mayaman may pera, ang mahirap wala. Pwede nating sinabihing, oo po, sa timbangan, hindi po ito tama. Pero pag atin pong tiningnan sa pangkalahatan, walang hindi apektado pagdating po sa COVID nung panahon na yon. Correct? Sa panahon po ng gera, sa gitnang silangan, walang hindi apektado. Pare-parehong tumatakbo, pare-pareho apektado ng taas ng gasolina kung ikaw ay may sasakyan. Katamtaman ng buhay, mahirap ka man, o ikaw ay napakayaman. Iisa po ang inyong direksyon. Tama? Sa pagkain kinakain ng mayaman at pagkain kinakain ng mahirap, pareho din lang. Parehong apektado sila ng kanilang pagtaas sa ekonomiya na nangyayari po sa ating bansa. Iisa ang ating Pangulo, si President Bongbong Marcos. Wala tayong choice. Ano man ang kanyang paraan para patakbuhin ng gobyerno, babagay ang mayaman, babagay ang mahirap, babagay tayong lahat. Saan po tayo pwedeng lumamang? Saan tayo pwedeng makatake advantage sa lahat ng pangyayari? Makaka-take advantage tayo, step ng mas mataas, higit sa lahat, doon sa mga hindi kumikilala sa kagandahang loob ng Diyos. Advantage ka kasi kinikilala mo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Advantage ka kasi kinikilala mo ang kanyang magagawa sa buhay mo. Ikaw ang may kwento, sila wala. Ay ikikwento nila yung kaya nila. Pero ang ikikwento mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa kabila ng mga sitwasyong parang imposible, pero posible pala kapag ang Diyos ang kikilos sa buhay mo. Amen po ba yun? Masarap ang kwento kapag ang Diyos ang kumilos. Mayabang ang kwento kapag sarili mo ang inilalagay mo sa isang sitwasyon.
Pero pag hinaluan mo ng istorya na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ang siyang kalakasan mo, ang Diyos ang kapangyarihan mo, nagkakaroon ng hamon sa mga taong mahihina na iyong kinakausap. Nagagawa mo silang ilapit, ng ilapit, ng ilapit, ng ilapit sa puso. Like Paul, we face weaknesses. Si Pablo ay ganun din. But God's grace meets us there. Sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng problema, naandyan ang kagandahang loob ng Diyos para katagpuin tayo ng Panginoon. Sa ospital na akin po pinaglilingkuran dito sa ospital ng Imos, ang dami po diyang may sakit. Hindi ko po sinasabi sa kanila na ang mga doktor ay walang naging bahagi sa kanila. Kahit ang gamot na medisina ang ipinapainom sa kanila, hindi ko sinasabing wala itong naging bahagi. Sa bawat kagalingang inyong tatanggapin. Pero inilalagay ko sila sa mas mataas na pananaw. Ang gamot, ang doktor, ay naging instrumento ng Diyos para kayo ay makatanggap ng kagalingan. Hindi ba dapat gano'n ang ating paningin? Hindi ba dapat gano'n ang ating pagtingin sa nangyayari sa buhay natin? Ano ba ang pwede nating ipagmalaki na meron ka ngayon? Bahay? Pagkain? Trabaho? Hindi ba pwedeng iangat mo sa mas mataas na pananaw na ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa Diyos, sa kanyang kagandahang loob, na hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan, nanatili akong walang sakit, amen? Nanatili akong ligtas araw-araw, nanatili akong may buhay, nanatili akong may paningin, nanatili akong nakakarinig at nakapagsasalita. Kaya kung ano ang meron ako, ito'y hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pangalawa po, God's power is perfect in weaknesses. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ganap na ganap sa mga panahong tayo ay mahina. Hanggat kaya mo, ang Diyos ay naandyan lang para tingnan at pagmasdan kung hanggang saan ang iyong kakayahan. Sa mga sumasagip, sa mga nalulunod, hinahayaan muna nilang wala na siyang lakas para kumampay at kumapit. At sa panahon na siya ay lupaypay na at hindi na niya kayang kumapit o manlaban, doon pa lamang nagkakaroon ng pagkakataong sumagip ang isang sasagip sa kanya sa panahon ng kanyang siya'y unti-unting nalulunod. Kumakaway pa, nakatingin lang yung magre-rescue sa kanya. Pag dumating sa puntong pagod na siya, hindi na niya kaya, saka siya sasagapin. Sa panahon ng kanyang pagkamulat mula sa ganong pangyayari, doon niya makikita ang kanyang pagpapasalamat, hindi sa kanyang sariling lakas, hindi sa kanyang sariling talino, kundi doon sa sumagip sa kanya. Tama po ba? Ganon din tayo sa atin pong panahon. Hindi tayo pwedeng magsabi na hanggat kaya ko, hindi kita kailangan, O Diyos. Hindi maaring ilagay mo sa isip mo yan. Kasi walang araw na hindi mo tinatanggap ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, magsalita ka man o hindi. Manalangin ka man o hindi. Magbasa ka man ng Biblia o hindi. Sumimba ka man o hindi. Ang kagandahan at biyaya ng Diyos tuloy-tuloy na nararanasan natin. Tama po ba? May mga pagkukulang ba tayo sa Diyos araw-araw? Madalas araw-araw. Pero pinagkulang ba niya sa bawat araw na ikaw ay mabuhay? Pinagkulang ba niya na sa bawat araw ikaw ay nananatiling may panlasa sa iyong pagkain? Hindi. Pinapanatili niya pa rin kung sino siya sa kanyang kagandahang loob. Kumilos ka man o hindi, sambahin mo man siya o hindi, paglingkuran mo man siya o hindi, sa kanyang pagiging Diyos, siya ay Diyos. Kung siya ay mabuti, mabuti siyang Diyos, magpakailanman. Mapagpatawad na Diyos, magpakailanman. Pangatlo po, hindi lamang ang kanyang kapangyarihan nakakayag doon sa mga mahihina. Kaya sabi pa nga pala dito, when we are weak, His strength shows up.
Do not ever felt broken or overwhelmed. Pangatlo po, delight in weaknesses. Sa panahon po ng ating pong kahinaan, mas lalo po nating kilalanin ang kanyang magagawa. Christ's power rests on us. Dapat yun po ang maging kwento natin. Yung kapangyarihan ni Kristo ang siya pong gumagawa sa ating buhay. Paul boasted in weaknesses, not strength. Ano ang pinagmamalaki ni Pablo? Kalakasan ba niya? Katalinuhan ba niya? Kakayahan ba niya? Hindi. Ang ipinagmamalaki ni Pablo ay ang kanyang kahinaan. Kasi sa panahong inaamin niya ang kanyang kahinaan, sa panahong inaamin niya ang hindi niya kakayanan, doon kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya marami pong nagtatagumpay na kilala. Marami pong mga tao na sinasamba ang kapwa-tao. At yun namang sinasamba ay hindi halos magpasalamat sa Diyos. Kasi ang tingin niya, siya yung magaling, siya yung malakas, siya yung marunong. Kaya pagdating ng panahon, pagdating ng araw, lahat ng mga nagyabang na kumikilala sa Panginoon, tingnan niyo po ang bibig, tingnan niyo po ang kwento. No? Kung sana noon ko pa nakilala ang Panginoon, sana noon ko pa ipinagmalaki ang ating Panginoon. Why? Bakit? Because that's where God's power is seen. Doon natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng ating kahinaan. Meron pong isang awit, yung give thanks with a grateful heart. Ito pong awit na to ay awit na kung saan samahan po ninyong atin pong awitin kahit isang pasada lang para lang maintindihan ninyo yung grace of God. Ito po ang awit na yan. Awit tayo. Give thanks with a grateful heart. With a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Ulitin po natin, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, tingnan ninyo, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Grabe. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Amen. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Palakpakan natin. Para makita nyo ang kalakasan ng Diyos.
Aminin nating mahina tayo. Para makaranasan nyo ang kayamanan at kasaganahan ng Diyos. Aminin nating hindi natin kaya. Aminin nating mahirap tayo kung wala ang ating Panginoon. Ang kwento po at karanasan natin ay pare-pareho. Sa mga nagtitiwala sa Diyos, meron siyang kwento. Pero sa mga mayayabang at nagmamalaki sa Diyos, wala siyang maikwento, kundi puro lamang sa kanyang sarili. Tingnan ninyo, give thanks with a grateful heart. Pagkapasalamat sa pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Diba? So, para po ilapat ito sa ating sarili, what is your thorn? Ano po ba yung tinik? Ano yung problema nyo ngayon? Paring pera. Paring yung mga sitwasyon na talagang gipit na gipit tayo. Ang sagot po ng Panginoon, let God's grace meet you there. Lord, ito yung problema ko. Lord, ito ang kalagayan ko. And the grace of God will come up and His grace meet you there. Pero pag ginawa mo siya sa sarili mong lakas, pinilit mo na wala ang Diyos, kayabangan po yun. Sa bawat kilos at galaw po natin, pabalik po natin ang Diyos ang kumilos sa atin. Kaya sabi dito, turn I can't into God's strength. No, baliktarin po natin yung salitang hindi ko kaya. Hindi ko kaya, hindi mo nga talaga kaya. Pero ang strength ng Diyos ay sasa iyo. In your weaknesses, see it as a chance for God's power. Para meron kang testimony, bayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyong buhay. Meron po tayong isang prayer na babasahin natin ng 3 beses na meron pong kalakasan. Tumayo po tayo at babasahin po natin ito ng meron pong malakas na tinig. Hilingin ko na rin ang Yada Worship na dumako na rito sa unahan. Awitin po natin yung awiting nararapat. Ano ba? Nararapat ba yun? Ayan. Pagkatapos po natin banggitin ang tatlong ito kataga na meron pong malakas na tinig, awitin po natin yung ang Diyos lang ang nararapat para sa Panginoon. Ako muna ang babasa, pagkatapos sabay-sabay tayo ng 3 beses. Lord, help us trust your grace in our weaknesses. Show us strength in our struggles. Amen. Sabay-sabay tayo. Go! Lord, help us trust your grace in our weaknesses. Show us strength in our struggles. Amen. Lord, help us trust your grace in our weaknesses. Show us strength in our struggles. Amen. Lord, help us trust your grace in our weaknesses. Show us strength in our struggles. Amen. Salamat sa dakila mo, pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais mo, ang
Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, paghahawakan ko. Lagi sa kalimutan mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, sa'yo itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, Aming Diyos, sapat ang awitin at nararapat lamang na ikaw ay luwalhatiin, nararapat lamang na ikaw ay sambahin. Sa panahon na amin pong ibinababa ang aming sarili, inaamin ang aming mga kahinaan, inaamin ang aming mga kasalanan, doon ikilos ka sa aming mga buhay at mararanasan namin ang iyong kagandahang loob. Tunay
na ang iyong kagandahang loob ay sapat sa lahat ng aming pangangailangan. Wala na kaming iba pang kailangan. Ikaw lang po, Panginoon, sapat na. Nasa iyo na po ang lahat ng bagay. Wala kaming kahit anumang pag-aari na meron kami. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa iyong kagandahang loob. Kapangyarihan, kakayahan, kalakasan, mga himala. Kaya Panginoon, kung meron kaming pinagdadaanan ngayon sa aming kalagitnaan, ipakita po ninyo na kaya niyong abutin ang mga pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Sa mga anak namin dito na nagsisipagtapos sa kanilang mga pag-aaral, ingatan niyo po at pagpalain po sila. At muli silang makapag-aral sa susunod nilang pagpasok. Salamat po. Meron po gagraduate next week. Meron po nagsisipag-graduate ngayong araw na to. Pagpalain mo at gabayan sila, Panginoon. Nawa, ma-appreciate nila na ang lahat ng ito ay galing sa iyong kabutihan at sa iyong kagandahang loob. Walang magulang na magmamalaki sa kabila ng tagumpay ng kanilang mga anak. Kundi ipapaunawa na ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing po sa iyong kagandahang loob at kabutihan. Sa bansang amin pong ginagalawan, sa pagtaas ng ekonomiya, mga bilihin, gasolina, pamasahe, pagkain. Inaamin po namin hindi namin kumaya. Kaya naman sa iyo namin ipinagkakatiwala na isang araw sa pagtitiwala namin ng pananalangin, babangon ang Pilipinas. Maglalagay kayo, Panginoon, ng lideratura na aayon sa iyong kalooban upang kami po ay makalampas sa krisis na to sa bawat pagsubok na ito. Dinadalangin namin ang tagumpay ng hanap buhay ng bawat isa. Dinadalangin namin ang patuloy na kalakasan at kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. At tanging ikaw lamang, nag-iisang Diyos, sapat ang iyong biyaya sa amin. Sa Diyos na napakabuti at napakamapagmahal, sa iyong anak na si Jesucristo, na siya naming Panginoon tagapagligtas, sa banal na Espiritong tatakot-tibayin ng aming kaligtasan, ang siya namang maghari sa amin, mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!